Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. And God bless you po, beloved brethren, who are faithfully giving your tithes and offering. May our good Lord continue to bless you in material, physical, and most importantly, spiritual blessing. Hallelujah. Praise the Lord. And now, let's go to our Bible study. Hallelujah. Praise the Lord. Studying the Word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. And first of all, I just want to magpasalamat sa ating mahal na Panginoon for moving in our midst. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po mahal na Panginoon sa iyong matamis at banal na presensya na sa tuwi-tuwi na binibigay mo sa iyong mga anak. Hallelujah. Praise the Lord. And now, join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Almighty God, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the leading prayer of our beloved pastor, we all humbly come in your throne of grace with a repentant and contrite heart, asking for your forgiveness from all of our sins that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Lord, fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Father God, we ask you to bless and anoint your holy words that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us, Lord, all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the prayer of our beloved pastor, Evangelist Wilson Meda, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distractions, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Lord. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At I would like also to greet the children of our beloved pastor, Evangelist Wisada Meda, and their grandchildren, granddaughter, in-laws. Maligayang arawan po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong pagpalay po kayong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Linus Almeida, and most of all, our beloved Pastor Evangelist Wisada Almeida, ay kasama na ng ating mga napanoon. Pagpuli, palain po ang bawat isa. At maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin na magulang sa iyo, na naayon sa iyong kalooban, na they teach us our knowledge and understanding para po may pumuhin namin ang iyong banal na salita. Hallelujah. Praise the Lord. And to all you beloved brethren dito sa LA Outreach, God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. At on po sa ating pong bisita, beloved, our visitor, beloved Susan Solis, God bless you po, be being with us. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. And of course, I would like to greet all birthday celebrants for the month of November. Our beloved brother Raymond Guansing, happy birthday. Beloved sister Ellen Patawaran, happy birthday po. God bless. Beloved brother Robert Simpaw, God bless din po. Pagpalain po. And last but not the least, beloved sister Faith Carcedo. Pagpalain po kayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At ating pong pamagatan ang ating pong pag-aaralan, live
a life of love. Mamuhay ng may pag-ibig. Hallelujah. Praise the Lord. True love goes as far as to put others before ourselves. It seeks the best of everyone. Love means caring for others and putting compassion into action. Whether it's through volunteering, donating resources, or simply being kind to those around us. Service is the hallmark of true love. And it is a call that goes far beyond our immediate family, community, and most of all, to our spiritual family. Ang tunay na pag-ibig ay nauna pa ang ibabago sa ating sarili. Hinahanap nito ang pinakamahusay para sa lahat. Ang ibig sabihin ng pag-ibig ay pagmamalasakit sa iba at pagpapakita ng pakikiramay sa pamamagitan ng pagbuboluntaryo o pagbibigay ng mga mapapagkunan o simpleng maging mabait sa mga nakapaligid sa atin. Ang paglilingkod sa mahal na Panginoon ay ang tanda ng tunay na pag-ibig at ito ay isang tawag na higit pa sa ating pamilya, komunidad at higit sa lahat sa ating espiritual na pamilya. Hallelujah! Praise the Lord! Ano po ba yung paglilingkod sa Diyos? Ito po ang ating ginagawang ito po ang paglilingkod sa Diyos na siya ating sama-samang pinapupurihan, niluluwalhati, dinadakila, sinasamba sa Espiritu at katituhanan. Dito natin ipinahayag ang mga kamanghamang gawa sa ating mga buhay. Dito natin ipinatutuo ang mga pagpapalang ating nakamta na imposibleng maging atin kung hindi dahil sa ating mahal na Panginoon. Kagalingan ng karamdaman, pagbabago sa ating mga buhay, at provision po natin sa araw-araw at hindi kailan pa man tayo pinababayaan o iniiwan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po, sarap po na maglingkod sa ating unang-una. Ito po ay isang utos na sinabi sa banal na kasulatan na huwag daw natin pababayaan ang pagtitipon katulad nito at tayo po ay mag-aralan sa isa't isa. Lahat higit na nalalapit na mga nahuling araw. Hallelujah! Praise the Lord! At unang versikulo po na ating po mga babasahin, pwede please read 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of Corinthians chapter 13, start from verse 4 up to 7. Charity suffer long and is kind. Charity envy not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, do not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not really provoked, thinketh no evil, rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. Beareth all things, believe all things, hope all things, and doeth all things. Ang unang sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, talatang 13, versikulo 4 hanggang 7. 4. Ang pag-ibig ay mapaghinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. 5. Hindi nag-ugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. 6. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. 7. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Amen. Amen. Tuloy po ang malang salita natin, mga Panginoon. God bless you po, beloved Bible readers, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Can we give a clap of praise sa matighabong palakpakan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Nangungusap na naman ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan po ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Praise the Lord. The Bible teaches that love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not easily angered.
It keeps no records of wrongs. Hallelujah. Praise the Lord. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always persevere. When we embody these qualities, we become beacons of light and shining examples of what it means to truly follow Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Itinuturo ng banal na kasulatan ang pag-ibig ay matiyaga, ang pag-ibig ay mabait, hindi na naghili, hindi nagmamapuri, hindi nagmamalaki, hindi tayo madaling magalit, hindi nagtatala ng mga kamalian. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasamaan, ngunit natutuwa kasama ang katotohanan. Lagi itong nagpuprotekta, laging nagtitiwala, laging umaasa, laging nagtitiyaga kapag isinasama o isinabubuhay natin ang mga katangiang ito, tayo ay nagiging tanglaw ng liwanag at nagninining ng mga halimbawa ng tunay na pagsunod sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Praise the Lord! Sinasabi po sa banal na kasulatan, sa Galatians 5:22 to 23, it's all about the Spirit of God, yung Holy Spirit, fruit of the Holy Spirit. Ang kauna-unahan po dito ay love. Kapag ikay may pag-ibig, ikaw ay may kapayapaan. Kapag ikay may pag-ibig, ikaw ay may kagalakan. Bakit po? Ay kung ikaw ba ay walang pag-ibig at ang sa iyo ay puro galit, hinanakit, ay ikaw ay magiging maligaya, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Siyang ugat ng kapayapaan at kagalakan ay pag-ibig. Ikaw ay, ang pag-ibig, ikaw ay meron kang pagpapahinod. Dahil ikaw ay may pag-ibig, marunong ka magpasensya, marunong ka magtimpi, marunong ka maghintay. Ikaw ay mabait, ikaw ay may kagalingan, dahil may pag-ibig ka. Ikaw ay may pananampalataya, dahil binigyan ka ng Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay binigyan tayo ng kaligtasan at yung pananampalataya ay pinagkaloob sa atin ng ating malamang. Bakit po? Dahil sa kanyang pag-ibig sa buong sanlibutan. Hallelujah, praise the Lord. Mayroong pagtitimpi at ano pa yung katapusan? Hallelujah, praise the Lord. Basahin na lang po ninyo yung Galatians 5:22 to 23. At hanapin mo po yung ibig sabihin na sinasabi ko dito na ito po ay inyong bulay-bulayin araw-araw upang mapatunayan na ang Diyos ay nananahan sa inyong mga puso at isipan ng ating tanggapin ng ating pinangamamahal na Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Tayo po ay binigyan ng pag-ibig. Pinatawad sa ating kasalanan kahit anong karami ng kasalanan mo at binigyan ka pa ng banal na Espiritu na lagi mong siya mong magiging gabay at siya magtuturo sa iyo ng tama at gawin mo ang tama at umalis ka sa kalikuan at huwag mong gagalawin ang kalikuan. Hallelujah! Praise the Lord. Ganyan pagmamahal ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sino tayo para pag-alayan ang kanyang buhay? Tayong lahat ay makakasalanan. Hindi nakatupad sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Ang tinutupad ng ginagawa natin kung ano yung alam natin at kung ano yung ating natutunan. Subalit ng ating tanggapin ng ating mahal na Panginoon at pagpabautismo sa kanyang marilag at banal na pangalan, natuto tayo na ipamuhay ang kanyang banal na salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Napakahalaga ang magbasa ka ng banal na kasulatan dahil dito nangungusap ang mahal na Panginoon upang maunawaan mo kung anong nais niya. Bakit tayo inibig ng ating mahal na Panginoon? Bakit hanggang doon na lamang ang pag-ibig sa atin? Kaya ang sabi niya, mag-ibigan din tayo sa isa't isa. Yung pag-ibig na binigay natin sa atin ng Diyos ay ating padaluin sa ating kapwa. Kung nagkakamali mo ng ating kapwa, ang sabi, ibigin mo rin siya. Huwag kang gagawa, huwag kang magagalit. Dahil pag ikay nagalit, ikaw ay nagkakasala sa ating mahal na Panginoon. Kapag ikay nagkaroon ng hinanakit, ikay nagkakasala rin sa ating mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 13, verse 3. Wala dyan? 1 Corinthians 13:30. 1
1 Corinthians chapter 13, verse 3. Ako na mabasa. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profit me nothing. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapot wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Nasa niyo po 2 John 1 to 5, 5 to 6, chapter 1, 5 to 6, 1 John. On the book of 2 John, chapter 1, start from 5 to 6. And now I beseech thee, gladly, not as things, I wrote a new commandment unto thee, that by which we had from the beginning, that we love one another. And this love that we walk after his commandment, this is the commandment that is, we have heard from the beginning, that you walk in it. Amen. Ang ikalawang sulat ni Apostol Juan, talatang 1, versikulo 5, 6. 5. At ngayon pinamamanhik ko sa inyo, ginang na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi yaong ating tinanggap ng pasimula, na tayo'y mag-ibigan sa isa't isa. 6. At ito ang pag-ibig na tayo'y magsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo'y magsilakad sa kanya, gaya na inyong narinig ng pasimula. Amen. Amen. Pray po ang banal na salita. Hallelujah. Praise. Tayo niligtas ng ating mahal na Panginoon dahil sa pag-ibig. At yun nga po, inuutosan natin ibigin natin kapwa. Hallelujah. Praise the Lord. No matter what we say, what we believe, and what we do, we are bankrupt without love. Love means living the way God commanded us to live. As we have heard from the beginning, His command is this: live a life of love. Kahit anong sabihin kung ano ang ating pinaniniwalaan at anong ating ginagawa, tayo ay lugi kung walang pag-ibig. Ang ibig sabihin ng pag-ibig ay ang pamumuhay sa paraang iniutos sa atin ng Diyos na mamuhay o ipamuhay. Gaya ng ating narinig mula pa sa simula na ito ang kanyang utos. Mamuhay ng may pag-ibig. Life is all about love because God is love. The most important lesson He wants us to learn on earth is how to love. It is in loving that we are most like Him, Christ-likeness. So love is the foundation of every command He has given us. The whole law can be summed up in this one command. Love others as you love yourselves. Could you please read Galatians 5:14? On the book of Galatians, chapter 5, verse 14. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Mga taga-Galacia, talatang 5, versikulo 14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen. Pray po ang banal na salita ng ating malapahan. God bless you po, beloved Bible readers, for reading the holy word of our loving God. Atin po na po muling palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dati pinauunawa sa bawat isa. Tayo na kanyang pamilya. Tayo pamilya ng ating mahal na Panginoon. Bakit tayo pamilya? Dahil tayo tinawag niyang anak. Kapag ikaw ay tinanggap mo ang ating mahal na Panginoong Kristo bilang Diyos sa sariling tagapagligtas at ikaw ay naniwala sa Kanya, ikaw ay may karapatang tawaging anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! So, yon ang paraan para tayo maging anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero, ang anak lamang ng Diyos ay yung mga tumanggap sa Kanya na sinasabi sa banal na kasulatan at nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Isus, patawad po ng Kanyang kasalanan. Kung hindi mo gagawin ang mga bagay na ito, wala kang kapatawaran, hindi ka Kanyang anak. Maaring kay anak sa ligaw pa.
Pero mahal tayong lahat ng ating, dati tayo ganun din. Hindi natin kilala ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin natatanggap siya bilang ating Diyos sa sariling tagapagligtas. Subalit nang magpakilala sa atin, sa Diyos na totoo, wala iba kundi ating beloved pastor, Evangelist Bernardo Almeida, itinuro ang katotohanan sa banal na kasulatan at yun po tayo tumalima at sumunod. At sa pagsumunod, sinabi niya sa John 1:12 na for those who receive our Lord Jesus Christ, they have the right to be called a son of God. Lalong higit doon sa mga naniniwala sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, yan po ang sikreto para po tayong mga tao ay makapasok sa buhay na walang hanggan na sinabi sa banal na kasulatan na pag hindi mo tatanggapin at hindi ka magpapabautismo sa pangalan ng Hesus, hindi ka makakarating o hindi ka makakapasok sa buhay na walang hanggan na kasama ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ng pagiging born again natin, nang tayo po'y tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon, nagpabautismo, tayo po'y na-born again. Ang sabi dito, pag ikaw ay na-born again, ikaw makikilala mo ang kaharian ng Diyos. O malalaman mo. Kaya yung ating pagtanggap sa ating mahal na Panginoon, ito po ang magpapakilala sa atin para tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise. Yung sinasabing, makiputadaan at matatahak yan na walang sagabal dahil tayo guided by the Holy Spirit. Hallelujah, praise the Lord. Ang sabi nga po, ang daan papunta sa kaharian ng Diyos ay makipot at ang daan sa kapahamakan ay maluwag, walang bawal. Kaya makipot ang papunta sa langit dahil maraming bawal. Marami kang dapat gawin na naaayon sa banal na kasulatan pag hindi mo ito nasunod. Pag ikay pumunta sa kaliwa, pumunta ka sa kanan, hindi mo nilakad ang diretsyon. Ano pumunta sa kaliwa? Biro ka pinapaniwala ang iba. Pumunta ka sa kanan. Naniniwala ka sa banal na Espiritu. Naniniwala ka sa may Diyos. Pero hindi mo pinamumuhay ang salita niya. Ibig sabihin, kapahamakan pa rin ang pupuntahan mo. Kahit natanggap na natin ating mga Panginoon at hindi natin ipinamumuhay ang kanyang banal na salita, ang tawag sa iyo ay, tawag dito, yung malahininga. Kasi gumagawa ka ng magaling, nakikinig mo ang banal na salita, pero hindi naman sinusunod. Pinipili mo lang yung gusto mong sundin. Ang tawag sa iyo malahininga. Kaya, delikado ka. Baka ikaw ipagbabalik ng mga Panginoon, hindi mo siya makasama sa rapture kung tayo aabutin ng rapture sa mga panahong ito. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga ang pagsasabuhay ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin bibigyan natin ng kahalagahan ang salita ng Diyos at atin pong ipamuhay kung nais natin ang tunay na kaligtasan, kung tunay na makasama natin ang mahal na Panginoon sa buhay. Tayong lahat ay mamamatay. Yung ating hiram na buhay, kukunin ito ng mahal na Panginoon. At doon tayo magsusulit sa Kanya, pagharap natin sa Kanya. Kung ipinamuhay mo ang Kanyang banal na salita sa habay kayo natin sa lupa, sigurado, sabi sa iyo ng mahal na Panginoon, welcome to my kingdom, mapagpalang anak. So, kung hindi mo pinamuhay ang Kanyang salita, straight ka doon sa Hades, sa impyerno. Dadalawa na ang pupuntahan ng tao pag namatay. It's either heaven or hell. Pag ginawa mo ang kabutihan, ang nais ng ating mga Panginoon, pinamuhay mo ang Kanyang banal na salita, may pag-iibig ka sa iyong buhay, sigurado, langit ang punta mo kasama ang mahal na Panginoon. Subalit kung wala kang pag-ibig, hindi mo pinamuhay ang Kanyang banal na salita, hindi ka sumunod sa Kanyang banal na salita, impyerno ang buhay ang punta mo. Hallelujah. Walang purgatorio. Ang purgatorio ay tulingbabaw ng lupa. Dito tayo nililinis, dito tayo sinasakdal ng ating mahal na Panginoon. Kaya pahalagahan natin ng mga nababasa natin sa banal na kasulatan tungkol sa pag-ibig. Ibigin natin ang ating kapwa nang higit pa sa ating sarili. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Ipanalangin natin siya. Kung halimbawa nagkakamali siya, ipanalangin natin. Huwag natin papatulan ng kanyang galit. Dahil yun ay basura. Ay pag pinatulan mo yun, ay di madadagdagan pa ang basura mo sa iyong katawan. Kaya, panalangin natin, o lumayo ka doon sa galit. Sabi nga, huwag kang makikisama o sasama sa taong magagalitin o mainitin ang ulo. At baka ikay madamay pa. Ang gagawin natin doon, ipapanalangin natin na sana makilala niya ang mahal na Panginoon at tanggapin niya ang mahal na Panginoon at maipamuhay niya ang pag-ibig na binibigay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ang buhay ay tungkol sa pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang pinakamahalagang aral na gusto niyang matutunan natin sa lupa ay kung paano magmahal. Ito ay ang pag-ibig na tayo ay higit na katulad niya. Kaya ang pag-ibig ang pundasyon o saligan ng bawat utos na ibinigay ng ating mga Panginoon sa atin.
ang buong kautusan ay buod o paksa ng isang utos, ibigin mo ang iba o ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Purihin po ang ating malaman. Learning to love unselfishly is not an easy task. It runs counter to our self-centered nature. That's why we're given a lifetime to learn it. Of course, God wants us to love everyone, but He is particularly concerned that we learn to love others in His family. As we've already seen, this is one of the purpose of our life. The Bible tells us, show special love for God's people. Pakibasa po ng Galatians 6:10. Mamaya na po yun. Hallelujah. Praise the Lord. Ang basahin po muna natin ay 1 Peter chapter 2, verse 17. On the book of 1 Peter chapter 2, verse 17. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Amen. Ang unang sulat ni Apostol Pedro, talatang 2, versikulo 17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Magtakot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Amen. Amen. Puri po ang banal na salita ng ating mga Panginoon. Puri po natin pinakpakan po ang ating pong pinakamamahal Panginoong Hesus Kristo. Clap and praise. Hallelujah. Praise. Ang pag-aaral ng magmahal ay hindi makasarili ay hindi madaling gawain. Ito ay sumasalungat sa ating pagiging makasarili. Kaya naman binibigyan tayo ng panghabang buhay na pag-aaral dito. Siyempre, gusto na at nais ng Diyos na mahalin natin ang iba sa kanyang kapamilya. Gaya na nakita na natin, ito ang isa sa layunin ng ating buhay. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, magpakita na natatanging pagmamahal sa bayan ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. When we have the opportunity to help anyone, we should do it. But we should give special attention to those who are in the family of believers. Kapag may pagkakataon tayong tumulong sa sinuman, dapat nating gawin ito. Ngunit dapat nating bigyan ng isang espesyal o natatanging pansin ang mga taong nasa pamilya ng pananampalataya. Hallelujah. Ibig sabihin po, lahat ng mga kapatiran, kung pakita natin ang tunay na pag-ibig, kahit na medyo ka natatalisod sa Kanya, pakita mong pag-ibig pa rin. Huwag kang magre-retaliate kung kayo may natalisod. Tatandaan natin at lagay natin sa ating puso at isipan, kapag daw ang isang tao ay natalisod, ay mas mabuti para at nag-retaliate siya o hindi napatigil ang kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mas mabuti pa raw natalian niya, nanlubid ang kanyang lieg at ang dulo na iya ng gilingang bato at tumalon sa malalim na dagat at may pakinabang pa raw siya. Kaya po napakahalaga at pati naman yung mga nagiging katalisuran, kaya tayo lagi mag-iingat na baka tayo sa ating pananalita, sa ating pagkilos, baka tayo maging katalisuran ng ating kapwa. Ay, ganun din ang gagawin sa atin pag naging katalisuran ng kapwa mo dahil ang noos ng ating mahal na Panginoon. Tayo mag-iibigan, magmahalan bilang magkakapatid. Tayo isang pamilya. Anak tayo lahat ng Diyos. Ang ating pinakaulo ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tayo ang katawan ng ating mahal na Panginoon. Tayo yung mga function ng bawat katawan ng tao. Hallelujah. Katawan natin. Sa ganitong gawain, may mga function, may mga choir, may mga preacher, may mga manggagawa, may mga prayer warriors, kanya-kanya. Kinakailangan pangatawan natin ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung ang Diyos na naglagay sa inyo diyan, Diyos din na mag-aalis sa inyo diyan. Dahil kung hindi ka nakapakipakinabang para dyan sa gawain binigay sa iyo, ay i-demote ka. Katulad ng tayo nagtatrabaho. Pag hindi mo ginagawa ang iyong katungkulan bilang isang empleyado, is either na masuspindido ka o ma-demote ka, hindi ka mapopromote. Ay wala naman tayong hangad kung hindi tayo lagi mapromote. Lalo tigit sa karya ng ating mahal na Panginoon. Galatians 6:10 says, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are in the household of faith. Sa Tagalog po, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Sabi gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Ay ang karaniwan sa atin, gumagawa lang tayo ng mabuti
doon sa mabuti sa atin. O kaya meron namang iba na gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa para pag dating ng panahon, siya may para sa alkansiya, para sa may madukot pagdating ng araw. Hindi ganon ang gagawin nating pagtulong sa ating kapwa. Pag tumutulong tayo sa ating kapwa, pagpapala yun dahil nagkaroon ka ng pagkakataon na tulungan mo ang iyong kapwa lalo tigit ay siya'y nangangailangan ng tulong sa pinansyal, sa material, at sa espiritual. Yan ang dapat maging anong ibig sabihin? Meron kang pag-ibig sa iyong puso na sinusunod mo ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa sarili. Ay pababayaan mo ga ang sarili mo na mapahamak. Merong iba nagpapakamatay, pero ang tawag din mga mangmang o wala sa kanilang espiritu ng Diyos. At o diga, yung nawawala ng sisiraan ng bait. Dahil kinukuha na nila ang kanilang hiram na buhay sa pamamagitan ng kanilang kagustuhan. Ang ating hiram na buhay, ang pwede lang kumuha ay ang ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Why does God insist that we give special love and attention to other believers? Why they get priority in loving? Because God wants His family to be known for His love more than anything else. Jesus said, our love for each other, not our doctrinal beliefs, is our greatest witness to the world. He said, your strong love for each other will prove to the world that you are my disciples. Basahin po natin ang 1 John chapter 13, John chapter 13, verses 34 to 35. Hallelujah. Praise the Lord. Book of John chapter 14, start from verse 34 to 35. A new commandment I give unto you, that you love one another. So I have loved you, that you also love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you have loved one to another. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, talatang 13, versikulo 34, 35. 34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paano iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Amen. 35, sa ganito'y nakikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen. Purihin po ang madalas salita ng ating malapanaw. God bless you po, beloved Bible readers. Muli po natin palakpakan po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Kristo. Maliwanag ng tayo kanyang alagad, so tayo may pag-ibig sa isa't isa. Ay, pero kung ang ikay walang pag-ibig, di hindi ka alagad. Iba ang may alagad sa iyo. Ang alagad ng Diyos ay mayroong pag-ibig sa kanilang puso na nakikita, na ibabahagi sa kapwa-tao. Hallelujah. Praise the Lord. Kung ang utos ng mahal na Panginoon, ibigin mo siya ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong lakas. Inutos niya, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hallelujah, praise the Lord. Napakahalagang utos ng ating mahal na dapat isabuhay natin habang tayo nandito sa ibaba ng lupa upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan na kasama ating mahal na Panginoon. Kapag napamuhay mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon dito sa ibaba ng lupa at nakipagharap ka na sa Kanya, tayong lahat, pati mga patay, lahat na nagkasala, bubuhayin lahat. Sarapan ng mga pag nakapag-rapture. At doon, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Lahat na nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, diretso sa kalangitan. Lahat ng gumawa ng kanyang kalooban, sinabuhay ang madalang salita, buhay na walang hanggan ang pupuntahan, kasama ang mga laban. Subalit kung hindi mo nagagawa ang mga bagay na yan, diretso ka sa impyerno. Hallelujah. Praise the Lord. At para lagi po tayong makasigurado, kinakailangan may pag-ibig po sa ating pong mga puso at isipan. At pagdating natin doon, at ikaw tayo na doon sa dadalhin ng mahal pang sasama, tayo husgahan din, pero hindi husgahan na ipapupuntay sa impyerno. Ang pupuntay sa impyerno ay mga hindi gumawa ng kanyang kalooban. Tayo po ay bibigyan ng regalo o mga plake
na dapat nating patanggap bilang isang tunay na mananampalataya habang tayo nandito sa ibabaw ng lupa na nakapalibot sa atin ng kasamaan. In spite of that, tumutunod pa rin tayo sa utos ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! In heaven, we will enjoy God's family forever. But first, we have some tough work to be done here on earth to prepare ourselves for an eternity of loving. God trained us by giving us family responsibilities, and the foremost of this is to practice loving each other. Kaya po tayo may pamilya, pinakikita natin na tayo magulang at pinakikita natin ang pagmamahal sa ating mga anak. Di po ba mahal natin ang ating anak ni kagat nga ng lamok ay nating payagan. Subalit, yung mga anak na yan, pagka malaki na, nasa bihuwisyo na, ay nagkakamali. Di ba ating sasabihan kahit mali pong bata, pagka mali ito sa standard na pinasusunod natin, face the wall. O di kaya ay paparusahan o papaluin. Bakit? Ang gusto natin sumunod sa tama. Pag nakikita natin mali, ang ginagawa ng bata, itinutuwid natin. Ganun din tayo sa ating mahal na Panginoon. Kapag ikay nagkamali, nagkasala, itutuwid ka rin. Bibigyan ka ng palaala. Hindi ka paparusahan. Ang parusa ay doon sa mga pag nasa langit na. Doon magkakaroon ng parusa. Tayo habang nandito sa ibabaw ng lupa, ay pagmamahal ang ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Dahil bakit po? Kahit hindi nagkakamali o nagkukulang habang tayo nandito, humingi ka lang ng tawad sa Kanya, ikay patatawarin, ikay lilinisin pa sa Kanyang kalikuan. Hallelujah, praise God. Ganyan tayo iniibig ng ating mahal na Panginoon. At tatandaan nyo ito, kapag alam mo ang banal na salita, at dumadalo ka sa mga itong gawain, tapos hindi mo naman ipapanguhay, ibig sabihin ay nililing lang ka ng demonyo. Walang pwedeng magdala sa iyo sa kalikuan, kundi ang kaaway ng Diyos. Ang Diyos, doon tayo dinadala sa kabutihan. Ngayon, kung sa buhay mo ay kasamaan ang iyong pinupunta, hindi Diyos ang iyong pinaglilingkuran, o maaaring ikaw ay nililing lang ng Diablo. Talaga ang Diablo ay manliling lang magmula pa ng kauna-unahang panahon hanggang sa mga oras. Mas lalo na higit sa ngayon. Dahil maraming mga tao ang hindi tumanggap sa ating mahal na Panginoon kasi hindi pinananahan ng banal na Espiritu. Ibang espiritu na nanasa ang espiritu ng kaaway ng Diyos na narito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah, praise the Lord. Sa langit ay masisiyan tayo sa pamilya ng Diyos, magpakailanman. Ngunit una ay may ilang mahirap na gawain dapat gawin dito sa lupa upang ihanda ang ating sarili para sa walang hanggang pagmamahalan. Sinasanay tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng responsibilidad sa pamilya. At ang pangunahin sa mga ito ay ang pagsasagawa ng pagmamahal sa isa't isa. God wants us to be in regular, close, intimate relationship or fellowship with other believers so we can develop the skill of loving. Love cannot be learned in isolation. Hindi ka po pwedeng nagmamahal na nag-iisa ka lang doon sa kubo mo, sa bahay mo. Hindi ka dumadala sa ganitong gawain. Paano malalaman ang pag-ibig kung hindi ka pumupunta sa mga ganitong gawain? Hallelujah, praise the Lord. We have to be around people. Sino ang mga tao dapat nating makasama? Irritating, imperfect, frustrating people. Through fellowship, we learn important truths that love should be our top priority, primary objective, the greatest ambition. Kinakailangan ambisyonin natin na ipakita natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Hallelujah, praise God. Unang-unang pag-ibig, dalhin natin sa banal na gawain. Katulad ng ginawa ng ating beloved brethren, nagdala siya ng isang kaluluwa sa mga oras sandaling ito upang ipakilala ang kabutihan at kahabagan naman at magmuhay na kasama ang ating mahal at makamtan niya ang pagpapala na dapat na nasa kanya bilang anak ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah, praise ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Love is not a good part of our life. It is the most important part. The Bible says, let love our greatest aim. It's not enough to say, one of the things I want to live is to be loving. As if it's on our top list. Relationship must have priority in our life above. Everything else, why? Life without love is really worthless. The Bible says, no matter
what I say, what I believe, and what I do. I am bankrupt without love. Hallelujah. Praise the Lord. Gusto, nais ng mga Panginoon tayo palaging malapit na nakikisama sa bawat mananampalataya para sa mapaulad natin ang kakayahan ng pagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi matututunan na nag-isa. Hindi ka pwede mag-ermitanyo. Kinakailangan makihalubilo ka sa mga paligid sa ating kapwa, mga tao nakakairita, hindi perpekto, nakakadismaya. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama, natututo tayong maghayag ng katotohanan na ang pag-ibig ay dapat ating maging prioridad, pangunahing layunin at pinakadakilang ambisyon. Bakit po ito unang layunin? Makadakilang layunin. Dahil ito ang layunin ng ating mahal na Panginoon sa atin na tayo iniibig niya, makasalanan, hindi ka dapat patawarin, pero pag tinanggap na, patatawarin tayo. Binuwis niya ang kanyang buhay para sa atin. Hallelujah. Kaya, ang nais niya ay tayo maging katulad ng meron ding pag-ibig. At yan ay binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay may pag-ibig, nananahan sa puso mo at isipan ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa ang pag-ibig. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakatikilang ambisyon ng layunin, ang pag-ibig ay hindi magandang bahagi ng ating buhay. Ang pag-ibig, ang pinakamahalagang bahagi ng ating buhay. Sabi ng banal na kasulatan, hayaang ang pag-ibig ang ating pinakadakilang layunin. Hindi sapat na sabihin, isa sa mga gusto ko o nais ko sa buhay ay ang magmahal na parang nangunguna ito. Ang dapat magawa natin sa ating buhay, ito ang dapat magawa natin sa ating buhay, ang ibigin ang ating kapwa na katulad ng pag-ibig sa atin siya. Ang relasyon ay dapat magkaroon ng prioridad sa ating buhay higit sa lahat. Ang buhay ng walang pag-ibig ay talagang walang halaga. Sabi ng banal na kasulatan, kahit sabihin natin kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung ano ang ating ginagaya, tayo ay lugi ng walang pag-ibig. Hallelujah! Praise the Lord! Relationships, not achievements or the acquisition of things, are what matter most in life. Business is a great enemy of relationships. We become preoccupied with making a living, doing our work, paying bills, and accomplishing goals as if these tasks are the point of our lives. They are not. The point of life is learning to love God and to love people. Love will last forever. God tells us to make love our top priority that is eternal. These three things continue forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Pakibasa natin ang katapusang talata na ating babae, 1 Corinthians 13:13. At maghanda na po ang mga awit. Hallelujah. Praise the Lord. Book of 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, talatang 13, versikulo 13. Datapat ngayon nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Amen. Puri po ang banal na salita ng ating mga Panginoon. So ano ang pinakadakila sa lahat? Pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang relasyon ay hindi tagumpay o pagkuha ng mga bagay na pinakamahalaga sa ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang pagiging abala ay isang malaking kaaway ng mga relasyon. Nagiging abala tayo sa paghahanap buhay, paggawa ng ating mga hanap buhay, trabaho, pagbabayad ng ating mga bayarin at pagtupad ng mga layunin na parang mga gawang ito ang punto ng ating mga buhay. Ang punto ng buhay ay ang pag-aaral na magmahal o mahalin at ipakita sa ating mahal na Panginoong Jesucristo tayo sa iniibig sa ating Diyos at sa ating kapwa. Ang pag-ibig ay tatagal magpakailanman. Sinasabi ng banal na kasulatan na gawin ang pag-ibig na ating pangunahing prioridad dahil ito ay walang hanggan. Ang tatlong bagay na ito ay magpapatuloy magpakailanman. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Hallelujah! Praise the Lord! Ang pag-ibig ang pinakadakila dahil
ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ang pinakadakila sa lahat. Atin na pong awitan na isang makalangit na